Hello friends, magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating vlog ngayong araw, no? At ngayong araw ay gagawa tayo ng Bluetooth speaker. Ayan. Sa itong Sony. Yan. Ang problema daw nito is no power. Ayan. Sumaga tayo nagbukas dahil ito nga gagawin natin. Kasi marami pa tayo nakapila. Ayan, mga pila. Okay, so may TV pa doon sa loob. Ayan. Okay, so samahan nyo ako kung anong gagawin natin dito, anong solusyon, at ipakita ko sa inyo ang tamang solusyon paano ayusin itong no power na Sony Bluetooth speaker. Tara. Okay, so unang gawin natin ay i-check muna natin ang power. So ganoon naman talaga yung gagawin natin bago natin buksan. Okay. So ito pala yung mga tools ko, mga friends, kasi hindi pa naayos yung shop natin. Kakalipat lang kasi natin dito sa kabila. Ayun, sobrang kalat. Pero marami pa tayong pending. Ayun, katulad nito mga speaker din, mga pinding yan, mayroon pa doon, mga amplifier. Okay, so ngayon dito tayo sa gagawin natin. Ito yung wire nya, so subukan natin i-plug in. Okay, subukan natin i-plug in kung wala ba talagang power. Okay, yan. Okay, so power on natin. Oo nga, wala talagang power. Okay, so ngayon isukatan natin yung AC cord. Sukatan itong, hanap tayo ng tester. Okay, ito yung tester natin, sukatan natin. Ayan, si Flock yung tester natin. Kunin lang natin yung test lead or test probe kasi isang kamay lang yung gamit natin. Okay, so sungkitin lang natin, ito yung hawak, ito yung cord nya. Okay, ayusin lang natin yung saksak. Ayan, ito siya, ayusin lang natin kasi maluwag. Okay, so mayroon siyang 233 volts AC. So goods yung ano nya, yung wire. Okay, so proceed na tayo. Buksan na natin yung unit. So itabi na natin. Okay. Okay. So ngayon baklasin na natin. Saan ba yung mga tornilyo nito? So dito sa likod. Yan. Okay. Nalubat ang ating drill. So mano-mano tayo nito.
biglang nalubat. Okay, so ito lang yung board mga friends. Maliit na yung board niya. Ito yung main board niya. At ito yung power supply. So since na ang problema is power, dito tayo sa power mag troubleshoot. Maingay lang yung sa labas kasi gilid ng kalsada yung piston na traffic. Maingay si kuya, nagkusina pa. Okay, so ito i-testing muna natin dito kung wala bang problema ito, or else tanggalin na lang natin yung power supply kasi dito lang naman yung may problema dahil walang power. So ito yung unahin natin troubleshoot. So tanggalin na lang natin para ito lang yung ano natin ipatong sa gabal na kasi yung ano na to, yung chassis. So tanggalin natin. Okay, so ito na siya. Wala naman tayo nakitang mga nasunog na pyesa dito sa likod. Wala din. So ang gawin natin, insert tayo ng mag-plug in tayo ng wire dito para sukatan natin. Okay. Okay, so ito na. Meron na tayong tester dito. So, dito tayo sa filter capacitor. Ayan. So, mayroon siyang 307. May 307 volts DC. Then, dito tayo sa output. Ito yung capacitor ng output. Ito yung nakaparallel na yan. Sukatan natin dito. Okay, so walang nasukat, ganyan lang siya. So wala siyang nasukat, wala siyang out. So ito yung problema. So mayroon siyang
habol tayo dito sa primary section ng power supply, kaya lang pagdating dito sa secondary wala. Yun ang problema niya, kaya wala siyang power. So wala dito, walang tumagos or walang secondary voltage. Okay, so ngayon i-check natin yung muna natin yung connection dito sa may optocoupler banda, kasi kadalasan o di kaya yung PMW IC baka walang supply. Ano yung PMW IC? Yun, yung maliit na yan, yun yung PMW IC. Ito. Ayan, sukat natin yung supply nyan, hanapin natin yung capacitor. Itong capacitor na yan. Yan yung supply ng PMW IC natin. So dito siya, oh. Ayan. Sukatan natin yan. So isaksak natin ulit kung mayroon ba siyang supply. Okay, saksak natin ulit. Capacitor, ito yung supply ng PMW IC natin. Nasa 12 to ano lang to, 9 volts to 12. Yan. Okay, so present siya, 12 volts. Pero parang ano siya, nag up and down yung point niya. Yan, up and down siya. Okay, so okay yung supply ng PMW IC natin. At wala naman tayong nakitang nangitim dyan sa board. So proceed tayo sa optocoupler. Tanggalin ko muna. Okay, so ito yung optocoupler. So dito okay yung voltage dito sa primary. Then dito sa secondary wala ng voltage. Tapos ito yung ano niya, yung signal para mag-trigger yung PMW. Dito galing yung signal sa optocoupler niya. Okay. So magpalit tayo ng optocoupler. Kung i-test mo naman yung optocoupler, ito siya. So 1.4 or 1.9, pagpalitin mo yung ano niya, yung test probe niya, mayroon tayong masukat na 1. Okay, so naka onboard pa kasi yan, so hindi tayo sigurado talaga yung pinakasaktong measurement dyan. So tanggalin natin yung optocoupler na yan. At pwede natin palitan na agad, tapos observe. Okay, so mayroon din kasi optocoupler na pag i-check mo dun sa ano nya, sa diode mode or i-diode test mo siya, mayroon ding ang akala natin normal, pero pag pasukan na siya ng voltage, doon na siya magkaroon ng problema. So ang gawin natin dito, since mayroon naman tayo optocoupler, palitan natin agad ito. Okay, tapos measure ulit tayo dito sa output. Okay, so tanggalin ko muna at palitan ko muna. Okay, so ito na, pinalitan na natin. Yan, pinalitan ko na ng optocoupler. So try lang natin kung mayroon na bang voltage. Ayan, okay. So plug in ulit natin yung cord nya, yung AC cord. Okay, so measure natin kung mayroon na ba siyang output. Okay, so check lang natin dito. So
309 dito. Okay, so mayroon na siyang 34.27. so goods na yung power supply natin. Ayan, so ang pinalitan natin is optocoupler. Okay, so ang una natin chine-check is yung main filter capacitor sa primary, kasunod yung supply ng PNW. Okay, tapos visual check up, wala tayong nakitang nangitim or nasunog. So nagpalit tayo agad ng optocoupler. Ito. Ayan, yung pinalitan natin is gumagana, may output na siya ng 34 volts. Okay, so may voltahe na siya. Sunod natin gawin is check naman natin yung mainboard. Check lang natin kung wala bang short. Manigurado lang tayo. Ito yung mainboard. Check, i-diode mode lang natin yung tester. Ayan. So dito lang tayo sa may positive, negative to positive lang tayo. Okay, 0.8. So ground, ground 0.5. Yan, ito na yung positive line. Yan yung positive line nya, 0.5. so positive line, positive. So itong apat, 1 2 3 4, puro positive line yan. Ito namang apat, negative or ground. Ito naman yung signal, yan, power on signal yan, kaya 0.8. Okay, so walang problema yung mainboard. Okay, so ngayon testing natin kung gagana na ba siya. Okay, so ibalik muna natin, no? Ayan, nakalagay na yung power supply. So install muna natin ulit at i-testing pagkatapos. Ayan. Okay, so ibalik muna natin lahat, pati yung gilid. Huli na natin yung gilid. Hindi, itong gilid pala kasi mayroon siyang pindutan dito, so kailangan natin mabalik lahat, no? Ayan, tapos testing natin mamaya. So ngayon testing muna natin, may power na ba. Okay, testing. Ayan, may power na, oh. On natin.